Alam niyo ho, ay magiging kapanapanabik ito hong magiging resulta ng eleksyon dito po sa ating bansa at kung sino-sino ho ba yung mga mananalo. At syempre ay pagkatapos po ng eleksyon at sa pagpasok po ng buwan ng Hunyo, June 2 ho, ay babalik na po muli sa sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito po ay bahagi pa rin ng 19th Congress. Yung mga dating mga kongresista at yung mga senador, bagamat manalo o matalo sila, tuloy pa rin ho sila, no, na papasok pa rin ho sa June 2. Yung mga natalo, nandyan pa rin ho sila at hanggang June 30 ho kasi yung kanilang termino. Pero dito ho sa kaso ho ng impeachment, bagamat may mga nauna nang ibinigay na takdang panahon, ito pong si Senate President Chis Escudero, na kung saan ay yung June 2 pagpasok, tapos may 6 sessions pa sila, ayusin na lahat, umpisahan na po yung proseso ng preparasyon para po sa pagbuo ng impeachment court at hanggang sa July, pagkatapos daw po ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, ay masisimula na ito pong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Pero meron pong mga ibang kaisipan na kung saan ay parang mukhang malabo ho ito, no, na mangyari na pagkatapos po ng termino ng 19th Congress, yung ika-19 na balangkas ng Kongreso, ay pagpasok po ng mga nanalo na mga kandidato na senador at mga kongresista, papasok na po yung ika-20 balangkas o 20th Congress. O yun po. Kasi meron pong isang abogado, ako may mga nakausap din ho ako na hindi, kung 19th Congress i-final yung kaso impeachment laban kay BP Sara, dapat tapusin nila yan. Pag napaso na yung kanilang termino, papasok na yung bagong Kongreso, yung 20th Congress, iba na yun, hindi nila dapat aksyonan. So dito ho, ito, veterano ho itong election lawyer. At hindi po matatawaran yung kanyang kredibilidad. Nito pong si Attorney Romy Macalintal. Siguro naman, di ho sa inyo bago ito, no? Yung kanyang pangalan, at ito, matagal ko rin ho ito nakasama. Meron po siyang interview na kung saan ay binabanggit niya na ito hong kaso na impeachment laban po kay BP Sara, dapat ngayon na ho ito tapusin at ng kasalukuyang balangkas ng Kongreso, 19th Congress. So, ang 19th Congress, ang kanilang termino ay hanggang June 30 na lang ho. Dahil pagpasok po ng July, at siyempre, wala na. Tapos na ang kanilang termino at maghahanda na yung mga bagong upo na kongresista o kung man sila ina-elect, na-re-elect, tapos yung mga bagong halal na senador. So, ito, pakinggan ho natin. Kasi mukhang maganda rin ho itong tingnan dahil sa abogado rin po ito eh. At hindi simpleng abogado, ito po'y election lawyer. Matagal na ho, veterano. Ito pong si Attorney Romulo Macalintal at naku, marami na ho ito mga hinawakan ng mga prominenteng personalidad. Yung mga kaso, lalo na dyan po sa COMELEC. O ito, panoorin po natin at para magkaroon ho tayo ng ideya at siguro pag-usapan na ho natin matapos po natin mapanood ito. Ganun, ano, kasi yan kasing impeachment case na yan laban kay Vice Presidente Sara Duterte, dapat aksyonan at tapusin ng kasalukuyang Senado bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Nasa 19th Congress sila eh. So, hindi po pwedeng tumawid ng gano'n na lamang ang kasong yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador o may mga re-elected Congress. Ang ibig sabihin ay nababago ang komposisyon ng nasabing Senado. Kasi merong mismong provision sa Rules of the Senate, ano, yung Section 21 ng Rules ng Senate, yung Article 4044, ano, na talagang sinasabi nila doon, Section 123 yun, ano, na sinasabi na lahat ng mga nakabimbing mga proceedings o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso. So in other words, sa 19th Congress, tapos sila doon. Tapos lahat yun. Although sa 20th Congress, pwede namang talakayin
detalye ng bagong Congress, ng bagong Senado. Ngunit ituturing na parang bagong file lamang yun. Na as if it was just presented for the first time. So para bang lumalabas pagka sa susunod na Congress at itutuloy nila yun, sasabihin, hindi, bago lang ito. So pag ginawa nila yun, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, aba, hindi na po pwede yan. That is now a new case. And you cannot file impeachment case against me for another case within a period of 1 year. Kasi mayroong ganong 1-year prohibition. Kaya yun ay medyo delikado pag hihintayin nila. At iyang rule na yan ng Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema. Sa may kaso yan yung Garciliano versus Comelec at saka Javier versus Senate, na kung saan sinabi ng Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress, of one Congress. So, delikado yun kung anong mangyayari. Kaya kailangan, kung sa akong tatanungin, kung gusto na ituloy yan, simulan nila ngayon. Hindi po pwede maghintay ng June 2. Kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulations. Na panibago. Magpapublish pa sila dyan. Aray. At ang publication dyan, kaya mga 10 days sa official gazette o kaya sa 2 newspapers of general circulation. Then pagkatapos dyan, ino-notify pa nila si Sara para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. And So, then, tapos, yung prosecutor, may karapatan ding sumagot within a period of 5 days. So, medyo matagal. mahaba. At tama rin po ba, Atty. Romy Mac, na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, walang refiling yan this year kasi sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang beses lamang sa isang taon. Ay ito, na-initiate na. Kasi ibig sabihin ng initiation, nanggaling na sa House of Representatives. Nasimula na sa House of Representatives. Pag nasimula na yun doon, at naisang pa nga sa Senado, abay, hindi ka na pwedeng mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na iyan pa rin ang kasong andoon, para bang panibagong kaso yan, parang refiling ang mangyayari. Okay. So, yun ho, mga kababayan, ang binabagit po ni Attorney Romy Macalintal na kung saan ay dapat base raw po sa mga panuntunan diyan po sa Senado at may mga kaso na rin yan na umabot sa Korte Suprema na kung ano man lahat ng mga nakapending na trabaho, proceedings o kung ano man na nabinbin ho sa dalawang kapulungan, halimbawa itong sa impeachment dito sa Senado, tapusin na ho ngayon ng 19th Congress. Dahil sa pagpasok po ng 20th Congress, wala na. Bibigyan ko kayo ng ehemplo, mga kababayan. Halimbawa, yung ngayon, yung sa legislated wage increase na 200 pesos, no, na itaas po, no, yung sweldo ng mga manggagawa. Meron ako na-interview na labor leader na kanilang nais o nanawagan po sila, napaspasan po na mga kongresista na agad na aksyonan yung panukalang batas. Kasi sa Senado ay aprobado na ho yan, yung panukalang 200 pesos na legislated wage increase. So meron pa hong natitirang 6 na sesyon, na araw na sesyon, ang dalawang kapulungan ng Kongreso at sabi ho nila, dapat na agad na mapagtibay sa mababang kapulungan ng Kongreso ito hong yung panukalang pagtataas sa sweldo. At kung hindi, mapalulus at mapagtitibay po diyan po sa mababang kapulungan at hindi maging batas ito hong panukalang ito, mababaliwala. So back to zero ang sabi ho. So kasi papasok na yung 20th Congress at wala na ho, mababaliwala na ho yung ganyang panukalang batas na yan. So yun po ang binamagit. Kaya dito, ang punto ho ni Attorney Romy Macalintal na dapat tapusin ang lahat yan. Ngayong 19th Congress. So matatapos ang termino ng mga mababatas, kongresista man o senador, na yung 12 ho, na senador, ay hanggang June 30 ngayon taon.
So, dapat paspasan nun lang kung gusto ho nila yan. Pero mukhang malabo na dahil sa napakarami po, no, mahabang proseso ito. So, dito ho, ay bagamat siyempre marami ho mga abogado nagsasabi rin, no, at maging mga senador, at titignan nyo ho kung saan nakalinya, kung saan nakakakampi, sasabihin hindi. Pwede yan na, na talakayin ng 20th Congress. Kasi pag nakita, narinig nyo ho, yung nagsasabing gano'n, alam mo na kung sino kakampi. Nasa kakampi ho siya ng administrasyon. Pero ito hong si Attorney Romy Macalintal, sa ngayon, wala ho itong masasabi natin na kinakampihan na kampo na kampi siya sa Marcos o sa mga Duterte. Ito, semi-retired na nga po itong si Attorney Macalintal so, yung kanyang nalalaman dahil sa batas na kung tapos, dapat lahat ng mga trabaho sa 19th Congress, tapusin nyo. Kung hindi nyo matapos, wala na, baliwala na. Dahil papasok na po yung 20th Congress. Alam niyo, sa ganito mga pagkakataon, mga kababayan, at siguro hindi ko naman sasabihin na pinal na talagang 100% na hindi tama si Attorney Macalintal. Tapos meron na magsabi ng iba na hindi, mali yan. So, alam nyo, pag mga ganitong usapin, alam nyo naman kung sino dapat magdesisyon dyan. So, aakyat po ito sa Korte Suprema. At nalalaman ho natin kung mababago ho ba yung mga naunang desisyon ng Korte Suprema ayon kay Attorney Macalintal na kapag yung 19th Congress dapat tapusin na lahat ng trabaho. Kapag hindi na natapos, wala na yan. Back to zero ulit. Papasok ho yung bagong Kongreso. Kaya ngayon, 19th Congress hanggang June 30, pagdating ng July 1, yun na po yung 20th Congress. At yun na, may manunumpa na ng mga bagong halal na senador at kongresista o kung sila may na-re-elect. So yun na po, manunumpa na sila at yung pagbubukas pumuli ng sesyon ng Kongreso, 20th Congress na yan, yun yung araw naman ng State of the Nation Address ng Pangulo. Ganyan po ang proseso. So dito ho, magkabilang panig, sabi po ni Attorney Macalintal na wala naman wala ako nakikita kung siya ba ay maka Duterte o maka Marcos Siya po ay basta isa pong veteranong election lawyer. Pero pag mga ganyan, sigurado ho dapat na umeksena ho rito ang Korte Suprema at malalaman natin kung bawal ba o babaguhin ba yung naunang mga desisyon ho nila na kung saan na kapag tapos na sa ganitong balangkas ng Kongreso, yung susunod, wala na ho yun. Back to zero na. Okay, so kayo ho mga kababayan, naniniwala ho ba kayo dito kay Attorney Romy Macalintal na sabi po niya na dapat tapusin na ho ngayong 19th Congress o ika-19 na balangkas ng Kongreso ito hong impeachment case. At pag pumasok na po yung 20th Congress, yung mga kasama na ho dyan, yung mga bagong halal na senador, wala na po yan. So kayo ho, naniniwala ho ba kayo? Ako naman, yung credibility po nitong si Attorney Macalintal at yung kanyang talino, nako, sa mga nakaraan, madalas ko po ito ma-interview sa aking radio program At di ba, yung mga issue ng mga, lalo na po sa COMELEC, o yun, kasi election lawyer po ito Pero siyempre, kung kokontrahin naman po siya ng ilang mga, sabihin natin na magagaling din na abogado, pero anti-Duterte. So, yun lang ho. Ahantong po yan sa kamay po ng Korte Suprema. Tayo naman ho, bilang mamayan, mag-aabang ho tayo kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema at siyempre, yan po ay susundin ng lahat. Uy, sa mga bago lang ho kayo sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo po rin kalimutan na i-like at i-share at para lagi po kayong updated dito po sa ating mga balitaan pagtalakay sa mga mainit na issue. Wala pong personalan rito trabaho lang. Okay, so maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.